Ayan, nagsako na sila. Kaninong anak po ito? Yan ang bunso ko. Ah, bunso niyo po. Yung anak ko yun. Anak ni Ate Jenny. Si John Lloyd. John Lloyd Cruz. Naman si nanay Roman. Ang ganda ng mga pangalan ah. Nag-aaral si John Lloyd. Nag-aaral ka, Lloyd? Tumigil na rin sa pag-aaral kasi nung bata kasi siya, mga 5 yata. May tumubo sa kanyang bukol. Diyan sa dalawang tenga ng ganyan. Ngayon po, Tinusok to sa school, sabi may bukol daw. Ginawa, tumigil sa pag-aaral. Ginawa ko naman, naghanap ako ng herba na panggagamot sa kanya. pero gumaling na po. Ayan, wala na yun. Buti naman oh. Malalaki po ba yung pagbukol niya? Oo, halos sa abot na dito, hindi na makakain. Grabe pala no. Buti na kayanan ng herbal. Naniniwala naman sa pag-inom ng herba. Tapos pina-check up ko, sabi ng doktor, kulani na hindi pwedeng maoperahan. Kasi mga ugat daw yun kung nagawang... Saan banda to? Alika, Yan, di ka nga dalawang- Lloyd. Ito yung anak ni Ate Bonso Jen Lloyd to na hindi na nakapag-aral kasi nung Yan. nag-aral tinutokso siya. Mga ganun te. Oo, hanggang dito sa bibig niya, ganyan. Namamaganggang sa bibig. Tapos pinadoktor nyo, ang sabi ng doktor hindi pwede operahan. Kasi daw, kulani. Mm. Yung mga ugat daw nagkaroon din kasi siya ng diferensya sa tenga. Yung tumutulo sa tenga niya, nahamoy na. Ginawa ko, pumunta ako sa doktor. Huwag mukha niya lilinisin na yan, mukha niya tumulo yun. Kaya pala kanya na siya, yung ugat niya kasi pagkalilinis niya, sumasakit na yung tenga niya. Yun po yung naging dahilan te. Dahil Dahil sa kakulikot ng tainga niya, kaya't natubuan ng bukol. Pero yun, okay na siya. Kaya lang hindi ko muna, Hindi mo na nag-aral. ayaw ko magtrabaho kasi na siya, onsin na. Onsin taon na siya. Yung edad niya. Baka mamaya babalik pa, wag naman. Oo, may isang kasi pag nagpapasya siya ng mga galon na tulad ng ganito, pag nagigib. Nakita ko na kanina, nagigib siya Hindi naman masyadong nagtatrabaho yan. Ayaw kasi bumalik yung kasi minsan balik-balik kami sa ospital. Maka 2-3 beses na kami yata nasa ospital. Saki, buti na lang nakayanan ng herbal. Ayan. Yung mga puto nila nandito mga ka-MJ. Nagtatrabaho na rin. Ang hirap din sa pagigib pa lang, pagod na kayo. Kawawa. Kailangan mga ka-MJ bago ilagay sa sako yung wala ng apoy, wala ng baga. Kasi masusunog yung sako niyan. Ayun yung bata Asus, inaaw mo na kanya niyan. Ay, masulap na ka kanya kin. Natututo. May abiyak yan. Maganda to mga ka-MJ pagkauling kasi malaki siya pero magaan lang. Hindi siya mabigat. Kasi pag bumibili ako sa bayan mga ka-MJ, inaano ko, pag mabigat hindi ko nakuha kasi yun, basa pa. Mahirap iparingas. Marami pa po yan sa loob. Kumain na kayo dyan, Lloyd? Nagmanga na kayo? Ha? Ang bigat pala niya. Ini pasana. Kurangnya kan. Masa makar. Itu sugnya naman tato ya. Tara makarin din tapi. Yun ang galing Pwede na ito maging bombero Tagapatay ng apoy. Makarin. Ang galing. Ayan. Sugnya naman. Teka. Ay ngapyo. Yung may aso. Ano keren?
May mga gabi na di mo alam kung saan ka patungo. Laging tanong ng puso, hanggang kailan ba ito? Tinig ng pag-asa, halos di na marinig. Sa bawat hakbang, tila ba laging mali ang daan na tinahak. Pero wag mong hayaang lamunin ng lungkot ang liwanag na yan. Kahit kaunti, wag mong ibulit. Kahit sa gitna ng dilim, may ilaw pa rin. Kahit sugatan ng puso, patuloy pa rin titibok. Hindi ka nag-iisa, kahit akala mo'y wala. May pag-asa sa bawat luha na pumapatak. May mga araw na gusto mo ng sumuko, walang makinig, tila ba mundo'y bulag sa'yo. Ngunit sa likod ng unos, may araw pa rin sisikat. At sa mga sugat mo, tutubo ang lakas. Hindi mo kailangang maging perfecto, basta tumayo ka lang, yan ang panalo. Kahit sa gitna ng dilim, may ilaw pa rin. Kahit sugatan ay puso, patuloy ka rin titibok. Hindi ka nag-iisa, kahit akala mo'y wala. May pag-asa sa bawat luha na pumatatak. Huwag mong kalimutan, Pang ilang araw nyo na po ngayon, Ate Vina? sa mundo Kahapon lang kayo nag-umpisa. may dahilan. Ang bilis nyo, ah. Hinga na malalim, isa pa, hanggang sa maramdaman mong kaya mo pala. Kahit sa gitna ng dilim, may ilaw pa rin. Kahit sugatan ng puso, patuloy pa rin titibok. Hindi ka nag-iisa, kahit akala mo'y wala. May pag-asa. Suot ko nga dyan, subukan ko nga mabigat. Ano ba? Ilang... Ala, grabe. Grabe mga ka-MJ, ang bigat pala, oh. Ala, puno. Tapos ito yung dinala ni Ate Jenny kanina mga ka-MJ. Tapos may dala pang galon. Ang bigat mga ka-MJ, siguro mga ano to. Katumbas ng ano mga ka-MJ, katumbas ng container. Yung galon sa bahay, water jug. No? Grabe. Tapos ganyan-ganyan pa siya nakakangalay mga ka-MJ, oh. Grabe mga ka-MJ. Yung hindi ko sinubukan mga ka-MJ, hindi ko malalaman. Tapos yung pinag-igiban niya kanina mga ka-MJ, grabe napakatarik. Kaya nakakabilid yung mga kapatid natin na katutubo sa sipag nila, sobrang sipag. Kakayanin mga kanji para sa pamilya. Ganyan yun sila.
Sorry ka ba? Buti na lang dumating si John Lloyd, bunsong anak ni Ate Vina, kahit papano may katuwang sila sa pag-iigib. Eh, marami pa po ito mga ka-MJ. Mamaya, hiramin natin yung timba. Lagay natin dito. No, i-imbak ate. Oo. Para hindi masyadong mahirap. Dalawa kami ni John Lloyd, ne? Ayan, makanyan. Oh, di ba? Pwede na ako mag-asawa ng kulot. Pwede na ako Aday, wag lang. Magkakarbon tayo nito. Pwede kayo mamuso. Ang tibay ng uling na to. Ang dami ng tubig. Buhay pa rin. Tao na tiyo. Tumatay na. Ay, tama. Yan sa TV na o nagkalkala naman. Yung trabaho nila mga ka-MJ, hindi arawan. Yawan. Tuloy-tuloy. Dapat pahinga din po kayo ate. Hindi ka pwede magpahinga dito. Tignan mo kaninang tapos kumain. Agad ako tumakbo dito. Nasunog na. Hindi, magkalkalin nyo muna po. Ay, wag muna kayo magkalkal pag nagpahinga kayo. Pakyawan mga ka-MJ, hindi lugi yung ano dito. Kahit walang bantay mga ka-MJ, kumikilos ng maayos. Yun yung maganda. Hindi mo na kailangan bantayan. Kanina, kakatapos ng kumain nila, trabaho kagad. Kala mo, pakyawan. Ito kasi hindi mo pwede, hindi ka pwede mag, ano dito, mag-sting. Kailangan laging babantayin kasi yung apoy. Nalakit. Patayin ko natin. Ayan. Mataas. Saku! Saku! Antayo! Ay, naulaw ni siya ko. Laban na yung harap mo. Ganito mga ka-MJ yung sulit na kahoy, tagal mamatay. Naniri ako. Hindi, may kita. Kumiyato. Kumiyato. Yan. Ito yung kalaban nila mga ka-MJ dahil sumilip na si Haring Araw. Mainit na po. Kaninang umaga medyo malamig pa. Ngayon mainit. Mainit na yung araw, mainit pa yung uling. Musok pa. Main pa to no? Main pa. Bakit yung mga durog to iniiba? Ano yung Yung tinatawag nilang kalatong. Ano po yun? Kalatong, yung uling. Yan kasi yung madali daw. Maparingas. Pero hinahalo nyo po yan, hindi? Hindi. May ano, ibang sako din. Mas mahal po yan? Hindi naman. Conforme din sa sako niya. Pero pares lang ng presyo po. Hindi. Kasi mga, limbawa yan. Mga 150 na yan. Yung isang sako na yan, baragbag. Yung malaki. Kung ganito lang sako niya, ang tawag namin dito sa mga uling, good. Good. Parang reject na po siya, Oo. kalatong. Pero mas maganda po yun, mabilis maparingas yan. Mas kasi ng malaki pag ano, Good. matagal pa. Ayan, nirefill na yan ni John Lloyd yung sprayer. Huwag mo iubos. Aray. Diyan may pa.
Ayan, may apoy pa daw. Ayan. Itong mga reject mga ka-MJ na maliliit na durog-durog, tinatawag nila na kalatong, no. Kaya yung iba sa bayan, hinahaluan na nila ng ganito. Sa pagmulat ng mata, may bigat sa dibdib, mga tanong sa isip. Kaya ko pa ba ulit may luha sa likod ng ngiting pilit, pero sa puso'y may munting tinig. Sinasabi sa'yo, huwag kang bibitaw, kahit matapabangon lang ng dahan-dahan. Sa bawat hakbang, kahit mabagal, may sasayang sugat, may aral ang luha. Hindi ka nag-iisa sa dilim ng daan, may liwanag na naghihintay sa dulo ng laban. May mga araw na tila walang kulay, pangarap ay parang isog na naglalaho sa hangin. Pero tandaan, hindi nasusukat ang halaga mo sa mga pagkatalo lamang. Kung napapagod na, pahinga sandali, hindi ka hinaan ang huminto't huminga. Sa bawat hakbang, kahit magagal, masasayang sukat, may aral ang luha. Hindi ka nag-iisa sa dilim ng daan, may liwanag na naghihintay sa dulo ng laban. Darating ang umaga. So mga ka-MJ, grabe yung alikabok. Kailangan mo talaga mag-face mask kasi malalanghap mo yung alikabok. Ayan. Ayan ka na.